Sa pinaka-nakakagulat na sorpresa sa lahat ng panahon, lumalabas na mas alam pala ni Erica Kirk ang gusto ng kanyang asawa kaysa sa kaibigang hindi na niya kasundo na si Candace Owens, na kumita ng napakaraming pera sa pagkamatay ni Charlie Kirk at sa pagpapakalat ng mga baliw na teoryang konspirasyon. At ngayong linggo, sinabi ni Erica Kirk, "Alam mo, tama na. Lalabanan na kita." Sa malaking Turning Point USA event para sa mga babae, may ginawa siyang hindi inaasahan. Pero kung nag-isip tayo, dapat halata na ito. Muling pinabulaanan ni Erica Kirk ang mga kasinungalingan ni Candace Owens, ngunit hindi pa rin nawala ang drama sa event na ito. Ibig kong sabihin, ano kaya ang nag-joke kay Erica Kirk na sumagot ng ganito? Tingnan mo ang mukha niya. Tingnan mo ang mukha niya. Malalaman natin ang sinabi na nagpoprotesta at kung paano magalang at mahinahon tumugon si Erica Kirk na alam ang ginagawa at mataas ang lamang kay Candace Owens. Lubos kong iniisip na ang babaeng ito ay matalino, kahanga-hanga at mahusay sa trabaho kahit matapos ang nakakabaliw na pangyayari. Hindi lang niya nawala si Charlie Kirk, ang malagang tao sa buhay niya, kundi naging sentro rin siya ng controversial na media storm sa Turning Point USA event na ito. Siyempre, may mga baliw na kaliwang hecklers sa labas na sa hindi malamang dahilan ay inisip nilang tama na gayahin ang pagkakabaril kay Charlie Kirk. At hindi na nakakagulat yon sa ating lahat dahil ang mga kaliwang ito ay parang sira ang ulo at kailangan nila ng mas matinong ginagawa sa kanilang oras. At hindi nila matanggap na may matagumpay na event. Pero himayin natin kung ano talaga ang nangyari. Welcome sa Pushback. Ako si Mira Kay, ang inyong host. Siguraduhin pindutin ang subscribe button para ma-hype ang video na ito at ma-share sa kaibigan mo dahil maniwala ka man o hindi, sawa na tayo sa lahat ng nangyayari. Kaya naman, lumalaban tayo. Kung nais mong sumali, ikatutuwa namin makasama ka. Narito ang viral na video kung saan tinawag si Erica sa event at muli niyang sinubukang pabagsakin si Candace Owens. Tingnan natin ang mangyayari. Mahalagang tandaan na ang kaligayahan ay dumarating at umaalis. Napakabilis nitong lumipas. Ngunit ang kagalakan mula sa Panginoon ay laging nananatili. Pinaprotektahan ni Erica Cook ang mga pedophile. Kung hindi mo maintindihan, ang mga pedophile ay ang mga Hudyo, bla bla bla. Nakikita mo ba mukha niya? Alamat siya. Sa halip na sabihing, oo, ginagawa ko. Salamat sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa akin. Magbibitiw na ako. Pakinggan mo ang sagot niya, ang talino. Tandaan, ang kaligayahan ay dumarating at umaalis. Dasal ko na ikaw. Mahanap mo ito. Amen? Eleganteng sagot mula sa isang eleganteng babae. Mahalaga ring tandaan na ang kaligayahan ay dumarating at umalis. Sana matagpuan mo ito. Paalala ito sa lahat na kapag may mga taong naninira dyan, ang totoo, mas napapakita ito ng hindi nila pagiging okay sa pag-iisip kaysa sa kung ano mga issue mo talaga. Kung may galit sa'yo, tandaang pwede naman nilang ayusin buhay nila pero inuubos nila oras nila sa kasamaan. Problema nila yon, hindi sa'yo. Sa tingin ko, naiintindihan na ni Erica yan, Pat. Tingnan mo kung gaano siya kamahal ng tao. Kahit ilang beses na siyang sinira ni na Candice at Tucker Carlson online. Pag-uusapan pa natin yan. Yung lalaking close kay Charlie Kirk handang sirayan ng sariling asawa. Nakakahiya. Pero tingnan mo kung gaano siya kamahal ng mga tao. Mahalagang sandali yan. Mahal po kayo, guys. Mahalagang sandali ito dahil ipinapakita nitong ang katapatan ang nagbibigay kahulugan sa buhay. Dapat nating ipagdasal ang mga kaaway at mga taong pakiramdam ay walang saysay ang buhay. Ngayon, hindi ko alam bakit niya sinabi yun. Lalo na kung titingnan mo kung mga video ng mga tao sa labas, di ba? Katulad ni Riley Gaines, na hindi ko alam kung familiar kayo. Siya yung swimmer na pumunta doon. Hindi ako sure kung Olympic swimmer siya. Professional siyang manlalangoy at nanguna sa laban para sa kalapatan ng trans sa sports. Nakalaban niya si Leah Thomas, isang lalaki, na natalo siya. Sinabi niya,
Sobrang dami mong oras. Kung may mga kalalakihan na nasa gitnang edad, na halatang bilugan ng katawan, na ginugugol ang isang magandang Sabado ng umaga sa pagpuprotesta laban sa isang babae na nasa kalagitnaang 20 sa pagsasabing dapat ay mas mabilis siyang lumangoy 4 na taon na ang nakalipas dahil ayaw niyang may lalaki sa loob ng locker room. Magpa-therapy kayo. Parang tinuturo nila ang mga baliw na kaliwa. Tingnan mo lang sila sa event na ito. Sobrang wala sa wisyo. Nakaset up na dito para alam ng lahat may tubig dito. Pero ganito, okay? Higit pa sa mga kaliwang alam nating kalaban ng Turning Point USA at buong right-wing, ang tunay na kalaban ng right-wing movement, Turning Point USA at ni Erica, ay yung mga nagpapanggap na silang mukha nito, tulad ni na Candace Owens at Tucker Carlson. No, malaman naming full-time at trabaho na ito, alam namin kailangan namin ng sponsor, pero matibay ang paninindigan kong mag-advertise lang na makakabuti sa taga-subaybay namin. Naghahanap kami ng kumpanya makakatulong sa inyo, at ang chapter yung una naming tinili. Hindi nila kailangan akong sabihan na ang Medicare ay may mga problema at mahal, at talagang nakakainis yon para sa akin. Pero kaya nga nandyan ang chapter. Pakiusap, sabihin mo na ginagamit mo na sila dahil tinutulungan ka nilang pumili ng planong bagay sa'yo. Hindi yung mas nakakabuti sa tagapayo. Ang mga gumagamit ay nakakatipid ng higit sa $1,000 at $100 sa karaniwan. Libre ang kanilang tawag. Tumatagal ito ng mga 20 minuto at maaring makatipid sa'yo o sa mahal mo sa buhay ng maraming pera at stress. Kaya tawagan ng kabanata sa 600 at 10,600 at 83,337. Iyan ay 600 at 10,600 at 83,337. Suportahan mo rin ang pagtutol habang nariyan ka. Ang mga tao ng Turning Point USA, mga babae at tunay na konserbatibo ay hindi nabigo sa pagdalo na tinanggihan ni na Candace Owens at Tucker Carlson gaya ng ipapakita natin mamaya. Kaya hayaan ninyong maging matapang ako ngayon. Exodo 22:22. Huwag ninyong aapihin ang mga balo o ulila kapag sila'y inapi at dumain sa akin. Tiyak na diringgin ko ang kanilang daing at mag-aalab ang aking galit. Galing ito kay Dana Lausch, isang political commentator na may common sense at dapat pakinggan. Pero nagsimula siya, hindi ko alam kung siya talagang nagsimula, pero nagbibigay siya ng talumpati at sabi niya, mga kaibigan, ito ay literal na pangunahing aral sa Biblia. Hindi natin pinahihirapan ang mga balo. At kung ikaw ay napapanggap na Kristiyano o kung ano paman, at ginagawa mo ang ganitong pananakit, dapat kang mahiya sa sarili mo. Paalala, ginagamit ni Erica ang pangyayaring ito para sa isang video na malapit na nating mapanood, sana sa ilang sandali, para tuluyang durugin si Candace Owens sa lahat ng posibleng paraan. Pero si Tucker Carlson mismo, ang kahanga-hanga, ang masungit, ang mapaminsan ng lalaki, ay nagpasya na ayos lang gamitin ang kanyang plataforma para atakihin din si Erica Co. Paalala, nung pinatay si Charlie Kirk nung panahong yon, may malaking kontrobersya na nakapalibot sa kanya dahil sinabi niyang naniniwala siya sa malayang pananalita tungkol sa lahat ng bagay at gusto niyang patuloy na bigyan ng plataforma si Tucker Carlson dahil kaibigan niya si Tucker Carlson. At si Tucker Carlson nung panahong yon ay nagsisimula talagang magbago. Parang nagiging malinaw na siya ay unti-unti at paulit-ulit na nagbabago. At maraming tao ang naglagay ng matinding pressure kay Charlie Kirk na huwag siyang bigyan ng plataforma dahil naniniwala sila na ngayon ay malinaw na nating nakikita na hindi ito ang taong nagpapakita o kumakatawan talaga sa kilusang kanan. Ito ay isang taong gumagawa ng talagang delikadong bagay tulad ng pagsusulong ng Sharia law at sinasabing si Charlie Kirk ay laban sa sarili niya. Panurin kung paano sinaportahan at ipinagtanggol ni Charlie Kirk ang taong ito bago siya pinatay kamakailan at kung paano niya ipinagtatanggol ang asawa niya. Bawal kang magtanong tungkol sa setup at kapag ginawa mo, inaakusahan kang umaatake sa nagulok sa nabiyuda. Kailan ba sinabi ni Jackie O na tigilan niyo na ang pakikialam? Tama na. Tigilan mo na ang pag-usisa kung sino ang pumatay sa asawa ko. Hindi kailanman. Hindi ganoon ang nangyayari. At hindi rin ganoon ang pagdadalamhati. Sa totoo lang. Nung namatay tatay ko, pumili agad si nanay ng gintong sequin na pantalon, nagdala ng sparklers at nagbenta ng t-shirt. Tinanong ako ng mga kaibigan, Jimmy, anong nangyayari sa nanay mo? Sabi ko, nagdadalamhati siya. Iwan ko na lang yan. Ito si Jimmy Dore, na isang masungit na tao, gaya ng siguro napapansin mo, na nagdesisyong siya ang pinakamarunong pagdating sa pagdadalamhati. Siya yon. Siya ang eksperto sa buong mundo pagdating sa pagdadalamhati. Si Jimmy Dore lang ang tunay na nakakaalam ng pagdadalamhati at may karapatang batikusin ang sinumang biyudang nagdadalamhati dahil sa paraan nito ng pagharap sa mga bagay-bagay. Tingnan mo, hindi naman normal ang suot niyang kumikislap na pantalon at ang agad niyang pagpasok sa posisyon. Kakaiba talaga ang pakiramdam, pero bawat tao may sariling paraan ng pagdadalamhati. Malinaw na paraan ni Erica Kirk ng pagdadalamhati ay ang hindi pagpapabaya sa alaala at misyon ni Charlie. Iniaalay niya lahat para rito. Uri ba ito ng pagtanggi? Hindi ko alam, pero posible. Gayunman, ito ang paraan niya sa pagharap. Ngayon, nasa show ito ni Tucker Carlson pero hindi siya sumagot.
Tahimik lang siya habang sinasabi niya ang masasamang komento tungkol kay Erica Cook. At paalala lang ito kung sino ang mga kaharap natin dahil ang mga taong kasangkot dito ay baliw. Ang tunay na dahilan ng video na ito, gaya ng paalala ko, ay ito. Sabi ni Candace Owens, wala raw karapatan si Erica na pamunuan ang Turning Point USA. Sinungaling siya ayaw ni Charlie na si Erica ang maging itinalagang leader ng Turning Point USA. Malaking pagkakamali ito. May kakayahan ba si Erica Cook para pamunuan ng Turning Point USA? Sa totoo lang, hindi ko alam at hindi ko na yung pinakikialaman. Kung sinabi ni Charlie Kirk na si Erica ang dapat mamuno, babagsak lahat ng teorya ni Candace na hindi nga niya yon sinabi at na nagsisinungaling at nalilin lang si Erica. Kayo na magdesisyon kung totoong man gusto ni Charlie Kirk si Erica bilang leader o gawa-gawa lang ito ni Erica dahil uhaw siya sa kapangyarihan at baka siya rin ang may plano sa pagbatay kay Charlie. Ang pinakamamagang relasyon sa buhay mo ay ang relasyon mo sa iyong Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang kanyang sigasig ay naging sigasig ko. At ngayon, ang kanyang misyon ay misyon ko na rin. Itutulaga ko ang aking asawa na pamunuan ng Turning Point USA kung sakaling may mangyari sa akin. Magiging mahusay si Erica sa trabaho. Ang pinakamahalagang relasyon. Ayan na mga kaibigan, sa harap ng kamera at tao, itinalaga ko ang asawa kong si Erica Cook bilang leader ng Turning Point USA. Sigurado akong magaling siya sa trabaho. Tapos na. Simple at madali lamang katotohanan pero sina Candace Owens at Tucker Carlson ay hindi ito ibinabahagi. Sa halip, nagpapalaganap sila ng mga teoryang konspirasyon. Gaya ng isinulat ni Seth Dillon, isa sa mga may-ari ng Babylon Bee, walang halagang ebidensya sa mga sinungaling na ginagawang hanapbuhay ang pahirapan siya. Sasabihin nilang, biro lang, inedit, gawa ng AI o may motibo siya. Kailangan mo maging interesado sa katotohanan para mahikayat ng ebidensya. Sa tingin ko, walang mas klasikong halimbawa ng mga walang interes sa katotohanan kaysa kina Candace at Tucker. Si Erica, na matibay ang paniniwala sa katotohanan, ay hindi sumusuko. Sa malaking event na ito, ginawa nilang isang bagay na talagang gusto ko. Malinaw naman may iba pang magagandang sandali sa event kung saan tinulisan nilang kaliwa at pinaalalahanan ng mga tao tungkol sa kalagahan nito. Ang nangyari dito ay nakusahan siya ng pagsuporta sa mga pedophile at ang sagot niya ay nagdulot ng reaksyon online. Parang sinasabi niya, sira ulo kayong lahat. Pero mahalaga, naglabas siya ng katotohanan laban kay Candace. Ngayon, ulit, yung mga baliw na patuloy pa rin nakikinig kay Candace, may pakialam ba sila sa mga katotohanan? Hindi, wala. Wala silang pakialam. Hindi sila kailanman nagmalasakit. Kung talagang nagmamalasakit sila sa katotohanan, matagal na nilang napansin, gaya natin, na si Candace Owens ay puro kasinungalingan at ginagawa lang ito para sa views. At nagsimula na nga ito. Lahat yan ay gawa-gawa lang ng AI, bla bla bla, puro kalokohan lang yan. Pero ang malinaw na alam natin na nakikita natin lahat dito, gusto ni Charlie ng asawa niyang mahal na mahal niya ang maging namumuno sa Turning Point USA. Tama ba siya? Mali ba siya? Okay, gusto niya yon. Nirerespeto natin dahil negosyo at misyon ni Charlie Kirk yon. Organisasyon niya rin yon. Kung sino man ang piliin niya, siya ang dapat. Maswerte si Erica na binigyan siya ni Charlie ng habambuhay na misyon. Mananatili ba siya sa posisyon? Sino ang nakakaalam? Kailangan pa rin ba niyang labanan ng mga tao sa kanan na sumisira sa sarili nilang panig, imbes ng halatang mga baliw sa kaliwa? Oo, kailangan niya. At naniniwala akong gagawin pa rin niya ito. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong atensyon tungkol sa bagay na ito. At paalala lang sa lahat ng ating mga manonood dyan, ang katotohanan ang magwawagi at dakila ang Diyos. At wala talagang makakapigil sa atin kung matututo tayong lumaban.